Maraming po salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mong apunan sa amin ngayon. Ito po, pritong kita ng manok at rice sa kawali. May kanin lamig kasi dito kanina na sinangag. Kaya nilagyan ko ng bagong sahig. Ito naman suka. Yung malit lang yung platito. Baka matapon. Yan ang aking kakainin po ngayong gabi na ito. Nabigay ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi ko, salamat po Panginoon Diyos. Okay. Ito yung suka. Para makita nyo lang po. Bigay ng Panginoon Diyos ay sa Mateo 6:9. Ama namin nasa langit ka. Verse 11, bigyan mo kami ng aming makakain na araw-araw. Yan. Bibigyan Diyos sa pagkain araw-araw sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya siya may bigay nito nga punan namin. Kaya kakain na po tayo. Sausong na nga natin ito sa tungita dito sa suka. You are no longer a member of the basketball varsity. Tinatanggal mo ako sa basketball team. It was all on you. Maganda pala magtiwa sa sarili mo just to save your scholarship. Tatanggapin ka pa ba ng ibang team? Kung natalo ka, pwede ka naman manalo sa ibang bagay. Find a place where you can live. Ginagawa mo dito? Nag-trial. Feeling ako, nakalimutan yung nararamdaman ko kay Ulo para sa'yo. It's not about ulo. It's about us, para kung paano mo ako sinaktan. Eh di sorry. Bakit, Jared? Hindi ba ako enough para sa'yo? Ano bang problema mo? Sa akin wala. Pero kay Jared meron. Ayoko mag-make you over your toxicity and sport-like behavior. Volleyball is a team sport. We depend on one another. Makes you feel real good. Demona juice drinks. Doon na iikot ang arcade nila. Ako na bahala. Marami kami mga atas. Ilang araw tayo ito sa malaki niyo na may magandang nagawa sa inyo. Sa lahat ng tao kaya. Bakit mo sinasabi sa akin yan? I want you to kill. That's it. Sige na tayo, inabi ko lang mo sa inyo na yung mga kaway. Tara, wala akong puso! FBJ's Batang Quiapo. Bukas umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talakayin ang posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ito ay kasunod ng panawagan ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan na muling ratipikahan ng bansa ang Rome Statute at iba pang human rights treaties. Lalo na dahil sa kasaysayan ng extrajudicial killings at kawalan ng pananagutan sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, bagamat wala pang nagaganap na pag-uusap kaugnay nito, nauna nang nagpahayag ang Pangulo ng kanyang pagiging bukas na talakayin ang muling pagsali sa ICC. Matatandaang umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019 matapos simula ng tribunal ang investigasyon sa madugong kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Open po siya. Nung huli po tayo nag-usap, dahil doon pa po natin ito napag-usapan.
Ferdinand Marcos Jr., nag-inspeksyon ng mga tauhan ng Presidential Security Command, Philippine National Police at ng Legislative Security Bureau sa Batasang Pambansa sa Quezon City ngayong Huwebes. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, bahagi ito ng paghahanda para sa ika-4 na SONA ng Pangulo na gagawin sa ika-28 ng Hulyo. Kabilang sa mga lugar na kanilang ininspeksyon ang session hall kung saan magde-deliver ng kanyang SONA si Pangulong Marcos. Gayon din ang ilang bahagi pa ng House of Representatives kung saan inaasahang dadaan ang Pangulo. May bago ng hepe ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Pamumunuan ito ni Police Brigadier General Romeo Macapas bilang kapalit ni Police General Nicolas Torre III na siyang hepe naman ngayon ng Philippine National Police. Dating nagsilbi si Macapas bilang Regional Director ng Bangsamoro Autonomous Region. Papalitan naman siya ni Police Brigadier General Jason D. Guzman. Si Police Brigadier General Licerio Cancilao naman ang bagong hepe ng Anti-Kidnapping Group, kapalit ni Colonel David Poclay na inilipat sa Intelligence Group. Kabilang sila sa dose-dose na matatas na opisyal ng PNP na binigyan ng mga bagong tungkulin na epektibo na simula ngayong Huwebes. Inamin naman ang tagapagsalita ng PNP at Central Luzon Police Regional Director na si Brigadier General Jean Fajardo na hindi niya tinanggap ang pwesto sa CIDG. Kailangan po natin ilagay yung mga nakakapagpo ng mga officers sa mga posisyon kung saan mas mapapakinabangan po yung kanilang mga competency and skills. Lalong-lalo po ngayon, ang direction po natin ay makapagbigay po ng mas mabilis na serbisyo. Tutulong patungo ng Middle East ang ilang opisyal ng ating pamahalaan para pangasiwaan ang pagpapawi sa mga Pilipinong naiipit sa air war ng Israel at Iran. Pahirapan din ang pagpapalikas ng mga Pinoy sa Iran dahil sarado ang mga airport at ang nag-iisang ruta na hindi apektado ng airstrike, 13 oras ang dayo mula sa Iranian capital ng Tehran. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Wala pa rin humpay ang paglipad ng Iranian ballistic missiles papuntang Israel. Kaya ang caregiver na si Diana laging kabado. Isa ang tinutuloyan niyang apartment sa mga napinsala ng pagsabog. Nakaligtas siya dahil pinilit niyang pumasok sa trabaho. Pero hindi niya kasing palad ang dalawa niyang kasamahang nasa bahay noon at binalikan ang ilang gamit sa gitna ng paglikas. Isa rito ang kritikal na Pinay caregiver na inoperahan sa baga at nananatili pa rin walang malay, habang ang isa nabalian ng braso. Masakit po na na ganun yung nangyari sa kanila. Masakit po. Nakakatakot sa kalagayan nila na ganun. Na ganun yung nangyari. Pero thankful pa rin ako kay God kasi nung time na yun, talagang na-save ako from... Biyernes nang magsimula ang dulo matapos atakihin ng Israel ang Iran para umano mapigilan ang pagbuo ng nuclear weapon, isang bagay na itinatanggi ng Iran. Gumanti ang Iran at matapos ang halos isang linggo, wala pa rin humpay ang palitan ng airstrikes. Sa isang ex-post, nanawagan si US President Donald Trump na sumuko na ang Iran. Pero agad sumagot si Iranian Supreme Leader Ali Khamenei na hindi sila titiklo. Dahil dito, nagsimula na ang evacuation ng maraming bansa. Ang Pilipinas, inaasikaso na ang pagpapauwi sa 178 na Pilipino mula Israel. At dahil sarado pa rin ang Israel Ben Gurion Airport, ibabiyahe ang mga Pinoy papuntang Jordan. Today it stands at 178 who have requested for repatriation, and we are processing their documents. 28 are travel ready, so we are set to mobilize. That is why myself and Assistant Secretary Benny Legazpi and another officer will travel to Beirut tomorrow and onward to Amman, Jordan.
Sa Iran naman, 25 Pinoy ang target na pauwi ng Philippine Embassy sa Tehran. Kabilang dito ang 11 OFWs at 3 nilang kaanak, 6 na Pinoy na permanent resident sa Iran at 5 kaanak ng Philippine Embassy staff. Land travel din ang magiging paglikas sa Iran dahil sarado rin ang mga paliparan. Ayon sa embahada, may makukuhanan na sila ng bus pero may iba pang problema. For the past 5 days, talagang ang haba ng pila ng mga sasakyan sa mga gasoline stations. So ang ginawa ng Iranian government, inilimit nila ang bawat sasakyan ng only 50 liters bawat kargada ng gasolina. May mga buses nga, pero wala namang gasolina. Then we can start repatriating them to the May ilang exit point din palabas ng Iran pero isang ruta lang ang hindi pa apektado ng mga airstrike. Ito ay ang daan papunta sa border ng bansang Turkmenistan na tinatayang nasa 13 oras ang layo mula Iranian capital ng Tehran. Problema rin ng embahada ang pabagsak-bagsak na internet at komunikasyon. Kaya sa embahada na rin natutulog ang ilang staff at mga Pilipinong nagtatago sa mga pagsabog. Pero kahit ang paligid ng embahada, apektado na rin ng mga airstrike. wala naman Tapos na po. talagang safe na lugar dito sa Tehran Hindi or ito anywhere nila in mga Iran. kaibigan kung nagkapunan ako. Yata naaabot ng Nanonood tayo ng balita. drone attack ng Israel. Nangyayari ngayon Iranian sa Israel. Broadcasting TV Center Pray po that natin is sila. about 3.5 kilometers away from the embassy. kaibigan ko So yun. sa ngayon ko, Lazen, Why? Alone. na-injure or namatay, nawa ng Diyos. Bye. Kami dito so far ay safe.